Alright, what's up, Plastic? And this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Excuse me po. At viral po sa social media na si Mike Enriquez po ay mga kaplastik ay pumanaw na po ngayong araw na ito, August 29. At yun ang kinalulungkot ng GMA News, Integrated News, mga kaplastik. At nakakalungkot na si Mike Enriquez ay pumanaw na. At wala pang malinaw na balita kung ano ang cause of death ni Mike Enriquez. Pero meron silang tribute galing sa 24 oras na pinamunuan ni Vicky Morales at Mel Chanco tsaka si Emil Sumangil, mga kaplastik. So panoorin natin yung 9 minutes and 41 seconds na tribute ng 24 oras para kay Mike Enriquez. Pasok! Malungkot pong ibinabalita ng GMA Network ang pagpanaw ng aming minamahal na kapuso at kaibigan, si Mike Enriquez. Siya po ay 71 taong gulang. Si Mike po ay halos 2 dekada nating nakasama gabi-gabi dito sa 24 oras. Mahigit 20 taon din siyang naging host ng public affairs program na investigador. Si Mike po ay nagsilbing presidente ng RGMA Network Incorporated at naging senior vice president and consultant for radio operations ng GMA. Alam mo mga kaplastik, ang mga tumatak sa aking isipan nung pagkabata ko simula nung high school, mga kaplastik, ay ang investigador na pinasikat ni Mike Enriquez. Pangalawa, yung mga spoof o yung mga memes ni Mike Enriquez, yung mga pagkakamali niya na ang tulad nitong "ang sarap mo, Pia", at yung mga alaalang hindi natin makakalimutan kay Mike Enriquez. At yung pagsasamid niya na "excuse me po", yun mga kaplastik. At siya ay naging consultant ng radio operation, and then siya ay naging host ng Saksi at Super Balita sa Umaga at Saksi sa Double B, mga kaplastik. Marami siyang programa aside sa investigador, 24 oras at iba pa. Ngayon naiiwan na niya ang programang investigador. Ngayon mukhang wala na magpapatuloy sa legacy ni Mike Enriquez. Siya rin po ang host ng Super Balita sa Umaga at Saksi sa Double B sa Super Radio DZBB. Mahigit 50 taon ng buong pusong naglilingkod sa mga manonood at tagapakinig si Mike na nagsimula sa industriya noong 1969. Grabe, no? 1969 pa lang, Mike Enriquez na, mga kaplastik. Sobrang tagal na po. 54 years siyang nagseserbisyo ngayon sa GMA. Di ba? Napaka-icon na pa talaga ni Mike Enriquez. At naging bahagi ng GMA Network noong 1995. Nagluluksa po ang Board of Directors, Management at Empleyado ng GMA Network Incorporated sa pagpanaw ni Mike. Ayon sa GMA Network, ang kanyang dedikasyon sa industriya ay magsisilbing inspirasyon sa lahat. At yun mga kaplastik, wala pang malinaw na statement kung ano ang kinamatay ni Mike Enriquez, pero ito yung conspiracy theory ko kung ano yung kinamatay ni Mike Enriquez. Isa sa mga conspiracy theory ko ay yung heart attack. At pangalawa, yung mga pag-uubo niya, baka may sakit din siya sa baga, pneumonia, di ba? May history na kasi si Mike Enriquez Pero panoorin natin yung tribute niya muna. Sa mahigit 50 dekada niya sa industriya ng broadcasting, hindi maikakaila ang tatak at kontribusyon ni Mike Enriquez sa trabahong kanyang minahal ng buong puso. Siya po ang kasama natin sa pagtutok sa malalaking balita at sa pagiging saksi sa kasaysayan.
Ang aming kaibigan, kapuso at kasamahan, minahal at inabangan din ng milyong-milyong mga Pilipino. DZBB! Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Mula Baga yung mga araw na yun, parang simula nung nagkaroon siya ng malalang sakit nun, parang huling era niya sa GMA, yung 24 oras na madalas siyang inuubo. Yun nga lang, parang after nun, ang pumalit sa kanya sa pag-hosting si Emil Sumangil o kaya si Atom Araulio. At yung dalawang anchor na yon o yung reporter na yon ang humalili sa kanya nung araw na yon. Kasi napanood ko yung last broadcast ni Mike Enriquez eh. Medyo hindi na niya talaga kaya. pagsikat ng araw. 6 na minuto makalipas ang gabi daw ng umaga, namataan ang namumuong sama ng panahon. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Bakit hanggang ngayon ay 8 milyon pa rin ang nagdodroga sa Pilipinas? Hanggang sa pagkagat ng dilim. Nakatutok kami 24 oras. Ang kanyang trademark na tinig Sabi nga ng ilan same pa rin. ang naghahatid sa atin ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Hindi namin kayo tatantanan. Na. Sayang, no? Pero ganun pa man, talagang 71 years old na naman si Mike Enriquez. Isa blessing na rin po yun na umabot siya sa ganung edad. Diba? Maraming mga iba dyan na hindi maabot ng 70. Baga 50 pa lang, wala na. Pero yun lang ang yung aking isa sa mga conspiracy theory ko kung ano yung kinamatay ni Mike Enriquez. Maaring sakit din sa baga kasi nakita ko to sa personal si Mike Enriquez. Napakalaking tao niya, mga kaplastik. Siguro tinatayang 5'9" o mga 6 footer din. Tsaka malaking tao si Mike Enriquez. Yung namili siya sa isang supermarket, kasama niya yung mga bodyguard niya, 3. Kasi yung mga araw na yung kasikatan ni Mike Enriquez yun. At hindi siya pwedeng iwanan kasi nga 'di ba, kasagsagan ng kasikatan ng investigador yon. Wala pa yung rapid tulpo in action. Kaya isipin mo, mga kaplastik, baka yun ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nagkasakit ay sa katabaan na rin niya at sa katandaan na rin. Pero palagay ko ang conspiracy theory ko na sakit ni Mike Enriquez ay sakit sa puso or pneumonia. Madalas kasi siyang inuubo sa live TV. Mahigit 50 taon na ang career ni Mike Enriquez sa broadcasting. Nagsimula yan nung siya'y 19 years old pa lang. Bata pa, Sa no? di sinasadyang pagkakataon nang dalawin niya ang isang kaibigang nagtatrabaho sa radyo. Sabi niya, Mike is applying for a job. Sabi ko, of course not. Sabi niya, oh, why don't you try? Nothing to lose. I'll read the newspaper. Binasa ko. Tapos at the end, tinanong niya ako, when can you start? Taong 1995, nang lumipat siya sa GMA Network, kung saan sinimulan niyang pamunuan ang radio department ng GMA na kanyang pinalaki mula sa 4 na istasyon lamang. Di ba? Napakalupit. Kasi siya ang pinaka-bosses ng GMA News and Current Affairs na kapag umaga, pag sinabing balita, ang unang-unang pupukaw sa isipan mo, mga kaplastik, si Mike Enriquez Paggising sa umaga, si Mike Enriquez na agad ang iyong maririnig. Pagdating sa tanghali, mga hapon, nakakarinig ka ng mga highlights na si Mike Enriquez din ang nagsasalita. At pagdating sa weekends, sa gabi, 24 oras siya ang unang boses na mapapakinggan mo. At sa weekends naman ay investigador, di ba? So lalaktaw lang tayo ng konti, mga kaplastik, para hindi tayo tumagal. Dito muna tayo sa point ni Mike Enriquez na dumalo sa yung piyesta ng Quiapo, yung Nazareno. Naroon siya upang ihatid ang pinakamaiinit
at pinakabagong ulat. Naramdaman ko po kanina ang silhi ng pananampalataya ng mga reboto. Our next MSAP icon is the legendary main man of the news group, Mike Enriquez. Ang kanyang husay, kinilala hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa international stage. This is an affirmation that we must be into something right and something good. Ako po, Di ba? Lupit no? Na-awardan na at kilala na siya sa buong mundo. Kasi nga, pinaka-trending na talagang boses ng GMA News, si Mike Enriquez. So, talagang napaka-professional niya. Nga lang, dala ng katandaan, medyo pumapalya na siya sa mga huling mga news, niya, yung mga huling pagbabalita niya sa GMA. si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Yo! Pero sa kanyang galing sa pagbabalita, kanya rin na ipapakita ang kanyang pagiging tao lamang. Kung saan galing yung bagong strain o uri. Excuse me po. Yan o, di ba, isa sa mga dahilan, di ba, tumutunog-tunog pa yung plema. Yan yung mga conspiracy theory ko kung ano yung sakit ni Mike Enriquez. Maaring pneumonia, di ba? Dala ng katandaan, o kaya hindi natin alam. Mahirap na kasi magsabi ng ng mga opinion about kay Mike Enriquez cause of death niya. Pwede rin sakit sa puso kasi 71 years old. Prone yung mga ganong klaseng mga ganyan na edad na yung sakit niya ay dalawa. May komplikasyon, ganon. Sa mataba kasi ito si Mike Enriquez nung huli ko siyang nakita sa isang supermarket. Kaya minsan nagkakamali siya sa mga pagbo-broadcast niya at hindi na maiwasan yung pag-uubo niya. Hindi po yung coronavirus. Ng coronavirus. Good manners and right conduct yun. Kala ng mga tao, arte yun o gimmick. Hindi po. Kasi bata pa kami, sinanay na kami na pag inuubo ka o pag binahin ka, dapat mag-i-excuse me po. Sa eleksyon 2019, pusuan ang totoo. Nitong eleksyon 2019, pinag-usapan at naging viral din ang ilan sa mga sinabi ni Mike. Gusto ko silang singilin. Anong maasahan namin sa inyo ngayon? ka na? Yes! Maaga. Maaga pa na singilan mo? Oo, para magkaalaman. Ngayon pa lang, magkaalaman na para sa habang umuusad ang kanilang termino, nag-check natin yung ginagawa nila versus yung ipinangako nila. Di ba? Baga medyo ang isa sa mga genre ni Mike Enriquez ay yung pagiging kritisismo sa mga politiko. Na kapag tulad niya na sinabi niya na patunayan o magbayad sa mga utang, di ba, ng mga tax ng mga politiko. May mga hindi siya pinapanigan, di ba? Naalala ko tuloy yung interview niya kay Lenny Robredo na talagang criticize niya habang ini-interview niya si Lenny. Baga napapahiya na sa live TV. Nasasabihin ni Mike Enriquez na hindi ka na ba tatakbo ng presidente o vice-presidente sa darating na eleksyon. Ang sagot ni Lenny, hindi daw kasi nga wala daw sa isip niya. Pero ang sagot ni Mike Enriquez, mga kaplastik, ay totoo ba yan? Yan na ba talaga ang final mo? Di ba? Nakakatawa doon, mga kaplastik, yung pagiging kritisismo ni Mike Enriquez. At the same time, si Mike Enriquez, mga kaplastik, marami rin nang nag-impersonate sa kanya dahil sa kanyang kakaibang yung mga ginagawa niya bilang isang reporter, tulad ng "Excuse me po, hindi namin kayo tatantanan" at iba pa, mga kaplastik. Ngayon, ang aming minamahal na si Mike, hindi muling maririnig ang tinig matapos ang kanyang pagkikipaglaban sa karamdaman. Pero sa aming puso, malinaw na malinaw pa rin ang kanyang boses. Hindi namin kayo tatantanan. Ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. Gabay namin sa paghatid ng serbisyo at katotohanan at ng matapang na pagbabalita. Paalam, Mike. Hanggang sa ating muling pagkikita.
Alam niyo, gusto kong palakpakan si Mike. Galing talaga. Woo! At yan po ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Lea Blanco. Ako naman po si Vicky Morales para sa... mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Yun. Doon na nagtapos ang tribute ni Mike Enriquez. Bagamat nakakalungkot ang pagkawala niya, ganun talaga. Kahit si si Bray Wyatt, o yung pinaka-pangalan niya ay si ano ba yung pangalan nun? Basta si Bray Wyatt, namatay po siya ngayong August. Marami pong namatay na personalidad ngayong buwan na to. Maging yung tiyahin ko namatay din sa sakit na cancer. So nakakalungkot na sa buwan na ito ay napakaraming nabawasan na mahal sa buhay at kay Mike Enriquez. At ako'y nakikiramay sa pamilya ng Enriquez na sana ay maging maayos at matiwasay at nasa kamay na ng Diyos ang kanyang kaluluwa. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal babulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid Commentary Video ng Video Livestream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.